Sino dito naglalaro ng chess? Huwag laro kayo ng chess. Naglalaro ko ng chess para magpatalo. Chess. Minsan ba naglalaro ka ng chess, di ba? Alam mo naman yung moves eh. Nung bata ako, tinuruan ako ng mga moves. Pero yung mga aral talaga, naglalaro ng chess, may alam sila ng mga, ano matawag mo doon? May mga strategy silang nalalaman eh. Kaya nagkaroon nung sa Netflix, di ba? Yung Queen's Gambit. Another move siya na ginagawa. So I would like you to imagine your life as if that your life ay nasa chessboard. Yan. Napaka-con yun. No? Yung buhay mo ay nasa chessboard. Okay? And have you had this situation or point of life na kung saan you feel like you are cornered? Okay. You feel like you are cornered. Na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Sorry, ang dami nangyayari. May tinatesting kami kasi ni Nel. Ayan. May tinatesting kami ni Brother Nel. Okay. Naranasan nyo na ba yung feeling that you are cornered and you don't know what you are about to do next? Okay? Whether you are a student, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw ay single, ikaw ay may pamilya, and you are in that situation na very challenging. You would say it's a crisis. But you believe you did everything right. Ginawa mo naman yung sa alam mong makakayanan mo at wala ka naman na agrabyado. Maayos mong ginawang lahat. Bilang mananampalataya, sabihin mo siguro, Panginoon, nanalangin naman ako. Panginoon, naglilingkod naman ako sa Diyos. Nagsusumikap naman ito, di naman ako tamad, sumikapan ko naman kung nasaan ako ngayon. I worked hard. Ganun pa man yung pinagtrabahuhan ko na ito, it feels like hindi ako nare-recognize. O kaya yung promotion dapat na binigay sa akin, hindi ko nakuha. Malas nakakalungkot, napunta sa iba na mas parang pakiramdam ko, tamad-tamad. Bakit yung inaasahan kong pag-raise ng sweldo, bakit hindi nangyari? O kaya itong problema na ito, bakit nangyari sa akin to? Wala naman akong ginagawa ng masama. O kaya itong karamdaman na ito, bakit Panginoon sa lahat naman sa akin pa napunta itong karamdaman na ito? Nung gumaling ka na sa karamdaman mo, bigla namang, bakit naman bumalik naman tong sakit ko na ito? Or kaya kung minsan you're trying to take care of that relationship tapos biglang it's falling apart. Sometimes we feel like sa chessboard na iyon ay hindi mo na alam kung ano yung next move. And it feels like the enemy has won. Parang checkmate. And oftentimes, nahuhulog tayo to these traps, to the traps of bitterness or to the traps of fatalism. We are often trapped doon sa bitterness na iniisip natin, wala na, kinalimutan na ako ng Diyos. Hindi na alam ng Panginoon siguro kung ano yung nangyayari sa akin, baka wala na siyang pakialam. O kaya siguro iniisip natin, kaya mo na nga, bahala na. Wala naman na siguro mangyayari sa buhay ko na ito, hanggang dito na lang. O kaya yung madalas na sinasabi natin, malas eh. Malas tayo eh. Ngayong araw na ito, babalikan ulit natin yung isa sa mga sikat na tao sa Bible na madalas natin na pagkukwentuhan na. And he has every reason to be bitter sa sitwasyon kung nasaan siya napunta. Because it was not only a short season, it was a long season of his life na dinaanan niyang krisis. It was as if a series of disasters. Walang hanggan, parang hindi na matatapos. At gayon pa man, even at the end of his story, at the end of it all, hindi niya naman sinabi na malas. Hindi niya naman sinabi na wala na ito. Instead, sinabi niya, God meant it for good. Sino to? Very good. Okay? Today, titingnan natin yung sovereignty ng Panginoon. Alright? I don't know kung ano yung pinaka-angkop na Tagalog ng sovereignty.
I have a picture in my mind, pero to help you picture that, para malarawan mo ng mabuti, if I'm going to use the word sovereignty sa Tagalog, wala siyang equivalent So, para matulungan tayo, ang kataas-taasang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I'm going to picture God na nasa taas siya, nakikita niya lahat ng bagay, and He has control and power over everything. That's how I am picturing the sovereignty of God. At ayun yung pag-uusapan po natin ngayon. We are going to look at God as the Grand Master. The Grand Master ng chessboard ng buhay natin, na kahit yung move ng kalaban ay pwede niyang gamitin. Let's pray. Lord, help us again today. We ask for your grace and we ask for your mercy. In Jesus' name, amen. First, okay? By the way, yung pamagat ng ating sermon today is the God of the Great Reversal. Okay? The God of the Great Reversal. Kung gaano kagaling ang ating Panginoon. First, the malice of the enemy. You know what happened, di ba? Pagdating sa last chapter ng Genesis, which is chapter 50, okay, sa verse 20, nung kaharap niya na yung kanyang mga kapatid, sabi niya ganon, you meant it for evil against me. No? You meant it for evil against me. Yung mga kapatid ni Joseph, yung ginawa nila sa kanya, it was not an accident. Okay? Hindi yun yung bigla na lang nangyari. Yung sinasabi ng ibang nakulong ay nandilim lang yung paningin ko. Hindi ko sinasadya. Ay, hindi po aksidente yung nangyari kay Joseph. No? It was maliciously premeditated. Maliciously premeditated. It was pleasurably executed. And of course, it was conveniently fabricated. Ano? Talagang pinagplanuhan nilang mabuti, masaya sila sa ginawa nila, at pinagtakpan nila yung kanilang kasinungalingan for many years because for them, it benefited them. Ano? Hindi po aksidente yung nangyari kay Joseph. Yung mga kapatid niya, yung kanyang mga kuya, inis na inis sila sa kanya. Oh? Kahit kadugo, kahit supposedly itong mga kuya sana na inaasahan niyang na maglo-look after sa kanya, mga ngalaga sa kanya, they hated him. In fact, tinapon siya sa isang balon. And the fact na they were able to eat their meal habang nasa pit, habang nasa balon si Joseph, that means na yung pinaglagyan sa kanya ay sobrang lalim na balon. Hindi siya makaakyat. I remember this, ewan ko kung alam yung Calvento Files. Sino nakakalam ng Calvento Files? Yan, mga matatanda. Joke lang. Okay. Meron yung isang Calvento Files na hinulog siya sa balon. And kaya yung naalala ko kasi sinusubukan yung umakyat. Ayun yung naging evidence doon sa Calvento Files na merong mga dugo ng daliri or ng kuko kasi sinusubukan niya umakyat. And I can imagine Joseph, he was trying to climb up that pit pero hindi niya magawa. Masyadong malalim yung balon na pinagtapunan ng mga kapatid niya sa kanya. Not only that, also, they sold him to slavery. 17 anyos, binenta sa isang bansa, sa isang lugar na hindi pa sa nakapupunta malamang. At masakit doon, yung work environment niya, hindi lang toxic. Okay, yung iba, okay, toxic environment, hindi lang yon. It's a slavery. Binenta siyang alipin, binatilyo, teenager. Ito yung klase ng challenge na sa murang edad ni Joseph ay kinaharap niya. At the very time na medyo nakakabalik-balik na, nakakaahon-ahon na, nakaka-adjust na siya, medyo nakakabawi na, ano na masunod na nangyari? Yung asawa nung mahal na mahal niyang amo, ginagalang niya sigurong amo. And I believe, nandun yung respeto niya dito kay Potiphar. Nandun naman na inaccuse siya ng rape. Inakusahan siya ng isang bagay na hindi niya ginawa. And then, nung nakulong siya for many years, medyo nakabawi-bawi na ulit. Okay, nakaka-adjust na naman siya. Nagkaroon na naman siya ng bagong circle of friends niya. You know the story of the cupbearer at saka nung baker. Ano nangyari? Sabi niya, wag mo akong kalimutan paglabas mo dito. For many years, yung ginawa niya ng mabuti, that friend forgot him. No? It was a series of disaster for Joseph.
theologically speaking, we believe na yung Diyos na ating sinasamba, He does not overlook evil. Okay? Kung minsan gusto siguro natin marinig na sabihin ng Diyos, "Oo anak, masama yung ginagawa sa iyo. It's an evil thing." Ano? The betrayal was real, the prison was cold, and the pain was deep. Yung nangyari kay Joseph, hindi lang siya yung tipo pinagtaksila ng isang beses. Hindi lang siya niloko ng pangalawang beses. Imagine, nearly 2 decades. Na ganun yung nangyari sa buhay niya. I cannot imagine living that kind of life. Pero ito yung dinaanan ni Joseph. And kahit na paulit-ulit pagkwentuhan yung buhay ni Joseph, sa totoo lang po, ang hirap pa rin ma-imagine kung ano yung pinagdaanan ni Joseph. And ang Diyos po natin, He does not look doon, being a sovereign God, He does not look doon sa kanyang trono, and sinasabi niya sa atin, it's all good. Ayos lang yan, normal lang yan. Okay, hindi naman ganun kasadista ang ating Diyos, hindi po sadista ang ating Diyos. And si Joseph mismo, kaya nasulat sa Bible, sabi niya, you meant it for evil. It's evil. Nabanggit kanina ni Brother Nel yung Epstein files. Alam nyo ba, as early as na-release, I encourage you to not look doon. Kasi talagang sobrang lala. As early as na-release ng US government, yung Jeffrey Epstein files, sabi ko, hindi ko kakayanin tingnan. Kaso nga lang, may mga tao talaga na di ko na-foresee na they will post about it. And it's all around social media. I hope na hindi kayo masakit sa puso kagabi. Ay, nako. Parang di ka makapaniwala. Bakit may ganito ka-evil na nangyayari? Yung island na binili nila Jeffrey Epstein with his friends. Ano yung question? Does it come with children? Yung so far sa mga pinakita doon, sabi mo talaga, parang I have not seen evil sa ganitong klaseng degree. And talagang, kaya siguro nahirapan ako matulog kagabi lalo, maliban sa review. Nag-prepare na para sa quiz kanina, sabi ko ganun. Parang hirap pa rin pag-usapan na papaano mo sasabihin sa tao doon sa mga bata na yun na sige lang. It's too much evil, so much evil. And I don't know kung anong klaseng evil yung kinakaharap natin. Ito, inaalala natin ngayon, yung scam ng Pilipinas, the 700 billion scam yearly. Siguro sa trabaho mo, you feel like it's unfair. Sa school mo, teka lang, para napag-iinitan ako, bakit panay ako na lang? I don't know kung anong klaseng evil. I don't want to invalidate kung ano naman yung pinagdadaanan mo na injustice. And ito yung devotion for the whole week, yung pinag-aralan through Micah and Nahum, na ang Panginoon natin, He sees injustice. He sees evil. Nakikita niya lahat ng masamang nangyayari sa mundong ito. And huwag tayong magkakamali na maisip nating may makaliligtas sa galit ng Diyos. Kahit anong kasamaan pa niyan, hindi kaliligtaan niyan ng Panginoon. Hindi bulag ang Diyos natin sa anumang galaw ng ating kalaban. Alright? And so I would like to recognize that your pain is real. Whatever is happening in your life, whether it's done by someone or kung magiging ay kahit na yung evil ikaw rin mismo nakagawa. Okay? It's not a period. Hindi pa tapos yung statement. That's not the end of the story. Right? Number 2.
while there is the malice of the enemy, while the pain is real, there's this mastery of our King of Kings. At kahit na gaano kagaling yung kalaban, He has and will always have His counter move. Sabi doon sa next part ng verse 20, sabi niya sa kanya, mga kapatid, yeah, you meant it for evil. Maliciously premeditated, pleasurably executed, and it was conveniently fabricated. You meant it for evil, but God meant it for good. God meant it for good. Here's the distinction. Kung papansinin po natin, mga kapatid, hindi po sinabi doon ng Biblia, masabi natin, hindi pinalagay ng Diyos doon na God used it for good. Okay? Listen carefully. Hindi sinabi doon na God used it for good. It's true, tama naman yung statement na yon, pero kulang. Kaya ang sinabi doon, God meant it. Hindi God used it, God meant it. Alright? Papunta tayo dito sa tinatawag na doctrine of concurrence. Ano yung concurrence? Pag sinabi natin concurrence, ang larawan po niyan, sabay-sabay nangyayari lahat. Okay? Parang ganito. Dito tayo ngayon sa Laguna, dito tayo sa building ng CBC. As far as we know, ito yung nangyayari ngayon. Pero ang Diyos natin, ang worship service, isa lang yung CBC. May worship service din sa iba, may worship service din sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa US, bukas, okay, 12 hours, 13 hours difference tayo sa ibang lugar. Okay? So simultaneously nangyayari lahat. And so, yes, it's true that the brothers had intention para saktan si Joseph. Okay? And at exact same time, all right, God had intention to save. Okay? Nandoon sila sa timeline nila na gusto nilang saktan si Joseph. All right? But at the same time, ang Diyos natin nakaplano na siya. Alam niya na kung anong gagawin niya. All right? At kung papansinin natin, kung minsan ito yung prayer natin, Lord, please stop. Panginoon, pakipigilan naman itong kasamaan na ito. And that's my prayer talaga whenever we see tremendous evil na nangyayari, yung sobrang lalang injustice na nangyayari sa mundo natin, whether sa Pilipinas o sa ibang lugar. Panginoon, itigil mo, pigilan mo pakiusap. Pero we know na hindi naman lahat ng masamang bagay ay tumitigil. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginagawa ng Diyos sa idea ng concurrence, sa doctrine of concurrence? He would hijack that evil move. Okay? He would hijack. Ito yung idea, ito yung iniisip, okay, ng kalaban, pero ang Diyos, He has His own move. To put a metaphor dito sa ating pinag-uusapan, think of a chess grandmaster. So yung nakakilala kay Magnus. Kilala niyo ba si Magnus? Magnus? Oo. Tropa ko yun eh. Si Magnus. Nag-start si Magnus na grandmaster, bata. Grabe. Parod mo yung bata-bata pa siya, mamamangha ka talaga. And wala pa ako napanood na nagsasalita si Magnus. Okay? Of course, may nakatalo na kay Magnus, by the way. Hindi naman siya perfect 100% na. Hindi siya natalo, okay? Okay. Pero nakakatuwa lang pagmasdan yung mind games kung paano sila naglalaro. And I would like you to imagine, yung isang grandmaster at yung isang amateur chess player would play together. Siguro, pag hindi alam, meron kasi yung mga videos na yung grandmaster, hindi niya sasabihin yung kanyang score o yung kanyang level. Hindi niya sasabihin na grandmaster siya. And then yung amateur, excited maglaro. Then magsa-start yung game na parang, nananalo ako. And ayun yung iniisip ng amateur, nananalo siya. He is making his move. And then finally, yung grandmaster makes his own move
na malalaman na lang nung amateur player na, ay, naloko ko, akala ko, panalo na ako. The Grandmaster does not panic, okay? Hindi siya natataranta. Instead, ano ginagawa ng chess master? He uses the amateur's own attack to set up the final victory. He uses the enemy's own attack for his own advantage. Ganon kagaling ang isang grandmaster. The very thing na ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya is the very thing na kinakailangan to save the world. Kaya ano sabi ulit ni Joseph? You meant it for evil, God meant it for good. The doctrine of concurrence. What if, just like Joseph, na yung the very pit, yung pinakabalon kung saan ka nilalagay, okay? Whether it's the enemy, yung gumawa nun, the very pit kung saan ka nilagay is the very transportation ng Diyos for you in order for you to go to the palace. What if yung pit is your transportation to go to the palace? Probably that's your pathway. Probably that's your destiny. Para nang sa ganun ay madala ka ng Panginoon sa lugar na hindi mo ma-imagine. I don't think si Joseph was imagining na, balang araw mag-prime minister ako sa isang bansa. Balang araw mag-governor ako at maging CFO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. CFO siya doon, di ba? No? Di niya na-imagine. Bakit? Andun siya. Anak din ng isang mantutupa. At yung mga kapatid niya, nagpapakain sila ng mga hayop. Duda ko na naisip ni Joseph yun. Ano? What if the pit is just the elevator to go to the palace? What if the enemy meant to break you, that is the very thing that God is using to build you? And it's beautiful. Ganda nung theme talaga nung sa discipleship conference, intentional discipleship conference. No, ang theme again is brokenness. The idea is you need to be broken para nang sa ganon God can remake you. And it was needed for Joseph before siya ilagay doon sa palace. The pit, everything he went through was necessary before siya ilagay doon sa lugar na yon. And then finally, the masterpiece of grace. Ito na yung ating verse kanina. Romans 8:28. Memorize na? Okay, sige nga. Romans 8:28. Ready, go. Romans 8:28. That love to them. Yan, very good. Ito na yun. Okay? Ito yung pinaka-idea sa lahat nung nangyari. Sino nakakilala dito kila yung mga Burnhams? Martin and Gresham. Bata ako na ito, nung nangyari ito eh. Sino nakakaalam na ito? Ha? Yes. It happened. Di pa ako Christian nung nangyari ito. Pero alam ko na mga Christian sila. And nung nangyayari itong time na ito, di ko alam na they come from New Tribes Mission. Yan. Na later on, nakakilala ko ng mga friends sa New Tribes. Okay, so obviously, by the name itself, nire-reach out nila tribes. Okay, kaya New Tribes Mission. Alright, anyway, si Martin and Gracia Burnham, okay, nasa deep south of Philippines sila, nasa Mindanao sila, at nakidnap po sila ng mga Abu Sayyaf. Alright, and yung pagkakidnap po sa kanila, hindi lang po yun yung 1 week, sana 2 weeks lang. Naalala niyo kung gaano katagal? 1 year. Naglabas na yung FBI ng sarili nilang investigation kung paano nga magkakaroon ng pakikipag-usap sa Abu Sayyaf. But still, it took a year. Grabe. Ang kwento ni Gracia Burnham ay nilibot-libot daw sila sa jungle at hindi nila alam kung nasaan sila. Basta jungles daw yun.
Kaya nung nakita sila, after 1 year, sobrang payat. And you know siguro what happened? Si Martin namatay. Diba? Namatay si Martin doon. And so, kung titingnan po natin yan, parang grabe naman. It really looks like a tragedy. And it's a tragedy naman talaga. It was evil yung ginawa sa kanila. Yung for 1 whole year. At hirap na hirap sila. Nakita mo yung itsura nila, sobrang payat, sobrang malnourished na po nila. And it looks like, panalo si Satan, napigilan yung missions. Napigilan yung plano ng Diyos sa buhay nila. Years later, may nasulat na libro. Ano yung pangalan ng libro? Sino alam? The Hands of Enemy. The Hands of My Enemy. And available pa rin yun. Okay, and doon sa story niya, ito yung testimony ni Gracia Burnham. Sabi niya, ang pinaka-idea, thousands have heard the gospel who never would have listened otherwise. Habang nandoon sila, everything was happening, they were still serving God. They were still sharing the gospel. And not only that, dahil nalaman ng buong mundo yung nangyayaring terror doon sa deep south ng Mindanao at itong nangyari sa kanila ay naging global news, nakasulat siya ng libro at dahil maraming tao ang interesado na makabasa kung ano nangyari sa kanila, nakapag-share ng gospel lalo si Gracia Burnham. Kaya sabi niya gano'n, talagang maganda itong nangyari sa akin. Kasi kung hindi nangyari ito, I don't think those people, they won't even open their Bibles. It's hard para mag-share ng salita ng Diyos sa kanila. Pero nagamit itong pangyayari na ito para maipaliwanag ko yung pag-ibig ng Panginoon. All throughout the scriptures, makikita natin po yan. Ano? The enemy meant it for terror. God meant it for testimony. Ano? You know the story siguro yung sa kay paring Daniel. Ano nangyari sa sa Daniel and Friends? Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagpatayo si Nebuchadnezzar, si King Nebu, ng kanyang malaking statua. And it was, nagkaroon ng kautusan sa buong imperyo ng lahat ng tao kailangan pag nakarinig ng tugtog ay mananambahan. Anong ginawa ng tatlo? No way. Okay, hindi sila nagsamba doon sa statua na ginawa ni Nebuchadnezzar. And so anong parusa? Dadalhin sila sa fiery furnace. Anong sabi ng tatlo? Nananampalataya kami na iingatan kami ng Panginoon, pero kahit mamatay pa kami, hindi pa rin kami magsasamba dyan. Maglilingkod pa rin kami sa aming Diyos. And you know how the story went. Nilagay sila doon sa fiery furnace, yung mismo naghatid nga namatay, ganun kainit yung apoy doon. And then nakita ni King Nebu, there was a fourth person. Fourth person na naman. Okay. May fourth person doon sa inside ng fiery furnace. And there's a theological reason bakit nasabi ni King Nebu. Sabi niya ganun, meron pang apat na it looks like the Son of Man. Hindi sabi niya, the Son of Man. Ay, Son of God pala, sorry. Son of God. No? You know the story of Esther, no? Na nagkaroon ng nationwide na utos. Pagdating ng panahon na ito, lahat ng Hudyo, kahit sinong tao pwedeng pumatay ng Hudyo. At nakaplano na yon. Anong ginawa nila Esther? Anong ginawa nila Mordecai? Nag-fasting. They prayed to God. Ang ganda nung sinabi ni Mordecai kay Esther. Sabi ni Mordecai kay Esther, kaya ka niligay ng Diyos sa position na yan, it was for you, okay, to serve God in that position. And now, ang reason pala na ikaw ay naging queen ay para bantayan, para pangalagaan ang mga Hudyo. Then sabing ganon ni Mordecai, kung hindi ikaw, alam ko may ibang gagamitin ng Diyos. No? And you know what happened? Na yun gabi, matutulog na si King, okay, King Artaxerxes. And then, hindi siya makatulog. Sabi niya, kunin nyo nga yung chronicles, yung mga sulat, yung mga naganap, yung mga nakalipas sa panahon.
And then, sabi ganun, mayroon palang gumawa ng mabuti sa akin na namutikan na ako ma-assassinate tapos hindi ako napatay. Nagantimpalaan na ba ito? Nabigyan na ba ito ng rewards? Hindi pa. Long story short, paiksiin ko na lang. Ano nangyari? Yung dapat na death nila Mordecai, nilipat doon sa kanilang kalaban. And the whole, lahat ng mga Hudyo, they were all protected. And so they would celebrate every month of May, end of May, itong feast na ito. Ayan. Diba? Pero of all the stories na mababasa natin sa Bible, of all the stories that happen historically, ano yung isang bagay na it looks like a disaster, na parang terror yung nangyari, pero at the end, it was a beautiful story pala. It was the story of the cross. Malamang nagtakbuhan yung mga disciples, lahat natakot, yung mga ginawa niya na mabuti, biglang bumaliktad. From pengi pagkain to crucify Him. At siguro yung mga mismong alagad ng ating Panginoon, not just the 11, marami sa kanila. They left Jesus Christ. It was a terrible, terrible day for them. Siguro sabi nila, wala na, checkmate na, wala nang pag-asa ito. But then, it was the most beautiful story ever told, na ang purpose pala nung pit na yon, nung disaster na yon, was so you and I can be forgiven of sins. At nang sa ganun, you and I ay magkaroon ng eternal life doon sa kanyang kaharian sa langit. And so it was the most beautiful disaster na nangyari in history. At kung hindi natuloy, naalala ko nung bata ko yung flying house. Ngayon kasi ano ngayon? Ano na ngayon eh? Hindi up. Ano up? Tayo yun eh. Yung Superbook. Dati flying house, buong bahay yung lumilipad. Mas magaling talaga yung mga animators noon, no? Naalala ko nung bata ko, nung pamamatay na si Jesus, naiyak ako. Sabi ko, sana hindi matuloy. Kahit alam mo naman matutuloy, siyempre, alam mo na nangyari yun eh. Sana hindi matuloy. Ay, grabe. Tapos nung nangyari, bira. Nung tinuruan na tayo ng salita ng Diyos, buti na lang natuloy. Buti na lang natuloy. Kasi kung hindi nabayaran yung kasalanan mo, kasalanan ko. Kung di natuloy yun, di tayo magkaroon ng transportation doon sa kaharian ng Panginoon. Buti na lang natuloy. We're almost ending, pero naalala ko lang yung conversation namin nung isang araw with some mentors. And kami ni Hannah. And napag-usapan namin yung evil. Sabi ko nga parang lahat ng conversation this week pointing to this message today. Sabi namin ganun, grabe yung evil, Because alam nyo ba, in the Philippines, merong isang lugar na, hindi lang isa, maraming lugar. Pero itong isang alam ko na lugar na grabe yung evil, na magtataka ka, maraming kwento doon na wala nang filters, alam nyo na, na rape. At hindi babae, hindi lang babae, pati lalaki. Mga bata. And sa conversation namin, kasi I was teaching through 4Ps, ng DSWD. So akala siguro nila may certain influence ako. Na wala. Ano lang naman ako doon, nagtuturo lang. Then sabi ng mga magulang, Pastor, paano sa baka matulungan mo kami. Nasabi ganun. Kasi yung nag-report daw sila sa DSWD. And ano na raw yung next na mangyayari? Kasi yung anak niya, may nangyaring masama. Lalaki. At alam niyo, hindi lang isa yung nagkwento sa akin, ilan. Tapos tinanong ko sa kanila, nakapag-report na po ba kayo? Opo, nakapag-report na po kami. Ano pong sumunod na nangyari? Wala na.
It was just not one story, numbers of story, na ang daming nangyari sa kanila, walang nangyari. Tapos mapaisip ko talaga, Panginoon, bakit? Bakit grabe naman yung evil ng mundo na ito? And then, naalala ko yung dating nakausap kong counselor, na ito yung conversation din namin. I shared this to them. Sabi ko, paano ko masishare na mahal ni Jesus, itong tao na ito, ay ganito yung pinagdaanan niya. Na malala yung pinagdaanan niya. Paano ko kukwento na love siya ni Jesus? Dito yung sabi ng counselor na nakakwentuhan ko. Sabi niya gano'n, anong itsura ni Jesus nung pinapako? Sabi ng Isaiah 53, there's no beauty to be desired of Him. So, kung susumahin ko yung 40 lashes ng hindi whips, kung hindi nung flagrum, okay, ngipin, bungo na nilatay kay Jesus, sabi ko malamang yung balat niya nagkatanggal-tanggal na. Siguro yung ibang parts ng body niya nakabaksak na yung laman. Thinking 40 times yung kanya ginawa yun. There's no beauty to be desired of Him. And then, sabi niya, ano pa? Hindi ko alam. Sabi niya, anong suot ni Jesus? Sabi ko, ito lang nag-click sa akin. Walang suot si Jesus. Anong sabi ng Bible? Hinubaran siya, pinagpustahan yung damit niya. Now, simula nun, iba na yung tingin ko kung ano nangyari kay Jesus sa cross. Nakabayubay siya dun sa cross, hindi lang yung balat siya kalaman niya na nalasog na, nakahubad pa siya. Publicly, si Jesus, He was humiliated. He went through tremendous abuse. So, the next time I would tell to anyone, kahit anong pinagdaanan niya, I can confidently say, Jesus understands you. Because He went through something more terrible, He understands you. When you go to Him in prayer, He understands you. Kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong bagay na ilalapit mo sa Kanya, hindi alien sa Kanya, hindi strange thing sa Kanya, He understands you. And so if all people na pwede kang magkaroon ng pag-uusap na makaka-empathize sa iyo, it's going to be Jesus. And that's the beautiful thing na yung Jesus natin, He is not only God, He took the form of human because He understands everything about human. Naunawaan niya yun. It was a terror. God meant it for testimony. God meant it for good. It was for your salvation. Nung nasa Sagada kami, nung na Romans 8:28 kami, nasiraan kami doon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rin. Tuloy kami ng Sagada. Medyo nahiya kami ni Hannah, pero nag-record na rin ako. Ni-record ko na rin yung nag-weave. Uy! Nag-jogging ka ba? Magod yan eh. Nagkita namin. Sobrang galing pala talaga nun. Parang wala talagang machine na makakagawa basta-basta. Mano-mano pa rin nila. And makikita mo, hirap, ewan ko mapapaliwanag ko na mabuti. Sa baba, nandoon yung, may mga levels ng kahoy, tapos doon nakalagay yung mga sinulid na mga kapal. So, ang itsura nun, ba't ibang kulay, depende kung paano i-combine ng weaver, okay? Pero ganyan, hanggang sa later on, may mga mabubuo siya. Okay? May mabubuo siya. Natanggal ko yung isang image eh. Pero, nagagawa sila ng iba't ibang forms. Nalaman ko pala na meron palang mga names yung mga forms. So magpo-form sila ng iba't ibang image or ng iba't ibang pattern. Tapos may names yun. May basis. Anyway. Kapag sinulid pa lang, hindi mo po nakikita kung anong mangyayari. Ang nakakaalam lang kung anong mangyayari sino? Yung weaver lang. Okay? Ano Tagalog ng ano? Ayun, basta yun. Ano po? Mga habi.
Yung mga hobby lang nakakaalam kung saan papunta, kung anong pattern yung mabubuo. Kami, kung aantayin namin matapos yun, bukas pa. Medyo matagal. Hindi ako ganun ka-patient para tumambay ng buong araw doon sa sagada. Sa antayin ko matapos yung paghahabi ng tao. Siya lang nakakaalam kung anong later on na lalabas after the many colors na pinagsasama-sama niya. Now, ang mga hobby natin, yung Diyos natin. Hindi natin alam kung ano yung mga kulay ng sinulid na nilalagay niya at hindi natin alam kung anong katagalan na lalabas. Hindi ko alam kung anong pattern yun. Pero ito ang sigurado ako. Okay? Yung mga hobby natin, nag-hobby siya so he later on can form the picture, the pattern of Christ in you. Yan yung sigurado ako. He is taking his time. Tayo, minsan impatient tayo, di natin kayang maantay. Pero He is taking His time, weaving a picture of Christ in you. Yung Theoforum, ito yung verse, Galatians 4:19, nadaanan natin sa prayer meeting. Sabi ni Apostle Paul, "My children, I am again suffering labor." Nanganganak na naman ako. Labor pains for you. Mga nanay lang nakakala ng pain na yon. Pero yung sinasabi niya dito is spiritual birth. Gusto ko kayong ipanganak. Ulit, 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 ulit. Until Christ is formed in you. God is taking His time. Sige lang. Kaya ulit-ulit rin-remind ng Panginoon, sige lang. Naku, siguro sobrang bait talaga ng Panginoon talaga sa akin, no? Ay, Mike talaga. Oh. Sige lang. Tagal-tagal na habian to, ah. Ha? Until Christ is formed in you. Romans 8:29. Ito yung karugtong ng verse 28, 29. Yun pala yung susunod sa 28, 29 pala. Okay. Sabi doon, "For whom He did foreknow," God also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Of all things, yung sinasabi natin na all things work together for good, hindi sinabi na all things are good. Work together for good. Okay? That He might be the firstborn among many brethren. The goal is not your comfort. The goal is conformity to Jesus Christ. We are going to close with this. Balikan natin yung nabanggit natin sa first sermon, which is yung bahala na. Okay? We are going to do a cultural shift. Bahala na to, but hala na. Right? Bahala na, the idea is passive. Kasi wala na eh. Ayaw mo na. Okay? Ano yun? Suko na. Ayoko na. Wala na mangyayari to. Checkmate na. Bahala na. That's passive. Pero yung original word natin, hindi talaga Diyos. Kasi that's Spanish eh. Ang pre-colonial term natin ng God is bathala. So supposedly, it's bathala na. Which is active. Ang ideya po niyan ay ipinagkakatiwala natin itong sitwasyon, itong nagaganap sa buhay natin. Hindi bahala na, faithlessness, no. It's bathala na. Nilalagay ko sa kamay ng Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse 19, "Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good." Tuloy ka lang. Kasi may tinatrabaho ako sa buhay mo. He who began a good work in you will continue to fulfill it unto the coming of Jesus Christ. Diba? Philippians chapter 1. Here, I'm going to end with this. Sorry, Hannah. Okay. Nung nandun kami, okay, yung babae na ito nagturo sa amin, sa kanya, di ko na sinubukan. Mahal eh. So, nakita niya, tontuwa si Hannah. Ako naman, sino ba tong babae? To artista ba to dati? Ang galing mag-English. Ano nga ako, namamanga nga ako, para ako na starstruck. Yun pala, sikat pala to sa TikTok. Sa mga reels, sikat siya. Kasi itong babae na ito, okay, merong video na ilang beses siyang pinagalitan yung tinuturuan niya. Sabi niya, hindi nga ganyan, ganito nga. Ang kulit mo naman.
Ang tigas naman. Naiinis na siya. Kaya pala sikat ito. At hindi ko alam yun. Until natapos ito lahat. Hindi ko nababa yung pot. Andiyan na actually. Luto na after 3 months. 3 months niluto. Ito yun yung ginagawa ni Hannah. And hindi ko alam na ganun yung pananalita ni nanay. Okay, Tessie. Okay, nanay Tessie. Hindi ko alam na ganun yung pananalita niya na pwede siya ano ba yan? All throughout na nangyayari to, very good. Sabi niya, this is very good. Sabi niya, ganon. So, yan, nangyayari na yan. Yan. Pinoporma nila yung pot na sa taas na ngayon. Inaayos nila. Pagmasdan nyo Okay. Alam nyo ba natapos? Sabi nga ganon. Akala ko etos lang ni Nanay Tessie. Sabi niya ganon, alam mo, ang dali mo palang turuan, parang alam mo na. Very good ka. Natawa ako, totoo lang. Hindi ako na-impress. Kaya sabi ko, malamang sa lahat sinasabi niya yun. Diba? May ganun Yung ano lang ba? Ang tawag mo dyan? Sales talk lang Sabi, parang marami balik-balik. Nung pinakita niya sa akin yung video, nga, pinagalitan ng pinagalitan. Nagalit si Nanay Tessie. Then, sabi kong ganun, nung pinapanood ko yung video, may napansin kayo kung bakit very good si Hannah? Ulitin ko yung start ng video. Actually, kaya very good si Hannah, hindi siya yung gumagawa. Kaya very good si Hannah, kasi sabi ni Nanay Tessie, ganito yung gagawin mo. Ganito yung kamay mo, ganito mo i-form. Everything ay nasa instruction and guidance ng potter. Right? Kapag kinontra ni Hannah yung galaw ng kamay ni Nanay Tessie, pag kinontra ni Hannah yung kamay ng potter, very bad. Makulit ka, ang tigas ng ulo mo. Anong sabi ng potter? Very good. Kasi sumusunod ka sa form ko. Sumusunod ka sa kamay ko. The more natin i-control yung buhay natin, the more natin hindi makita na ang Diyos ay sovereign, the more tayong very bad. Naakala natin, magaling tayo, naakala natin, sa control natin, everything will work together for good. That's not true. In fact, the more natin bitawan yung buhay natin at ipagkatiwala sa Diyos, the more kang very good. Sabi ng verse, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. You need to let go and to let God. And so, mga kapatid, with your life right now, it's not bahala na, it's bathala na. You entrust your souls to our faithful, sovereign God. Let's pray. Lord, thank you so much for today. And we praise you, Panginoon, because hindi namin kaya. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari, we are not seeing the whole picture. We are not seeing the different threads na binubuo ninyong pattern. We understand that your goal is the image of the Lord Jesus Christ sa amin. Pero madalas, Panginoon, naiinis kami, nagagalit kami, nabibwisit po kami. Nandoon na frustrate po kami. At ang sarap madalas sumuko. Lord, maraming salamat because hindi po kami nabubuhay na walang Diyos. Instead, we know that all things work together because you are good. No, not all things are good right now, but as we cling on you, as we trust you, the fact that you gave Jesus Christ as the payment for our sins, how much more na you are looking after our lives, to entrust to you, to see you as the sovereign God of our lives. Nawa makita po talaga namin kayo na kayo ang aming kataas-taasan Diyos, makapangyarihan sa lahat, sumasa lahat at nakakaalam ng lahat. Lord, correct our stubbornness sa yung pagpilit namin ng mag-control, mag-manipulate ang aming buhay at ang aming sitwasyon.
may we entrust to the hands of you, our Potter. And, Lord, kung stubborn kami, Lord, pick up this clay, throw it again. You can break it so you can remake it. Panginoon, thank you so much for the many corrections. And thank you so much na nare-realize namin whenever we hit rock bottom. And just like Joseph, Lord, sana lagi kami tatawag sa iyo at sa inyo ang aming confidence. In Jesus' name, amen.